Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa inyong mga tagapakinig sa inyong mga YouTube channel. Isa po akong gumagawa ng relo o tinatawag din ng iba na relohero. Ngunit bukod doon, isa po akong lihim na antingero. Ang paggawa ng relo ang napili kong trabaho dahil nagagamit ko rin ito upang makasalamuha ng mga tao. Ugali ko kasi ang magbahay-bahay para humanap ng mga taong magpapaayos sa akin ng relo. Isa nga sa lugar na narating ko ay ang Antique. Dahil ito ang lugar na naririnig ko dati sa nanay ko nung maliit pa ako. Lugar na dati niyang pinupuntahan. Sa lugar na ito ay gagamitin ko ang aking pagiging relohero para gawin ang isang bagay na matagal ko nang pinaplano. Marahil sadyang tadhana na ang nagdala sa akin dito. Dahil ang lugar na ito ay magkakaroon pala ng malaking bahagi sa pagkatao ko. Magpaparanas din sa akin ng iba't ibang pangyayari na sadyang kakaiba dahil sa kababalaghan at hindi pangkaraniwang pangyayari na kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na magaganap sa aking buhay. Kaya nga pala, isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng mga kwentong inyong binibigyan ng buhay sa inyong mga YouTube channel. Naging libangan ko na pong subaybayan ang mga ina-upload nyong mga kakaibang kwento. Nakakaaliw pakinggan ang magagandang kwento na bagamat ito'y katatakutan ay nagbibigay din ng aral at inspirasyon upang ang piliin natin ay yung tama at magpakabuti. Dahil nga kapahamakan ang maaaring sapitin kung lilihis tayo sa wasto at gagawa ng kalokohan. Naisip ko pong sumulat dahil nais ko ring ibahagi ang aking kwento. Ako nga pala si Renante. Mahigit 30 anyos na binata at naghahanap ng makakasama sa buhay. Dati akong may girlfriend, kaya lamang dahil sa hindi pagkakaunawaan ay naghiwalay kami. Siguro hindi siya ang nakatadhana para sa akin. Dahil nga pagiging relohero ang trabaho, kaya nakagawian ko na ang magbahay-bahay at pumunta sa mga lugar na malayo sa bayan upang maghatid ng aking serbisyo. Ayaw ko kasi na nasa iisang lugar lamang ako o kaya ay nakatambay sa isang shop at doon naghihintay ng customer. Sa trabaho kong ito ay mabibigyan ng sagot ang mga tanong sa isip ko. Kung anong ibig kong sabihin ay siyang nais kong ibahagi sa inyo at sa inyong libu-libong taga-subaybay. Muli, ako si Renante at ito ang aking kwento. O hayan, misis. Ayos na po ang relo nyo. Aba, oo nga. Umaandar na muli. Mabuti na lang at naayos mo. Sabi mo nga hindi naman yan nabagsak, di ba? Kaya tsak, may konting problema lang. Masyado lang marumi kaya hindi umiikot yung kamay ng relo. Nilinis ko lang yan. Ay, kay Inam naman. Ang totoo ay kailan lang ito nagkaproblema. Dati nga ginagamit pa ito ng nasira kong asawa. Kaya lang nang mamatay siya dahil sa atake sa puso. Aba, nagloko na itong relo at huminto na rin. Buti na lang talaga at naayos mo, Renante. Yung po ang trabaho ko, ang gumawa at kumpunihin po ang mga sirang relo. Kumuha ng pera sa kanyang pitaka ang matabang babae na nagpaayos sa akin ng relo. Binigyan niya ako ng 100 bilang bayad sa aking trabaho. Pero muli siyang dumukot at kumuha ng pera. Halagang 50 pesos at iniabot yun sa akin. Napangiti ako habang hinahawakan ang perang ibinigay niya. Aba, para saan po to, misis? Ah, tip ko yan sa'yo. Kasi nga naayos mo itong relo.
Saka nagmukhang bago dahil nilinis mo. Kaya dapat ka lang bigyan ng tip dahil sa maayos mong trabaho, Renante. Natuwa ako na para bang pumalakpak ang tenga ko sa sinabi ng aking customer. Para sa gaya ko na pagsiserbisyo ang pinagkakakitaan, masarap sa pakiramdam na pinupuri ang maayos na trabaho. Nagsisilbing paalala ang magagandang sinasabi upang mas lalo pang pagbutiin ang aking ginagawa. Masaya kong umalis sa harap ng bahay ng babaeng nagpaayos sa akin ng relo. Pero habang naglalakad ako, ay naiwan sa isipan ko ang kanyang sinabi tungkol sa kanyang namatay na asawa. Huminto daw at nagkaproblema ang relong dating ginagamit ng asawang namatay. Hindi ko alam kung kikilabutan ba ako o baka naman nagkataon lamang yon. Dahil ang totoo ay ikatlong pagkakataon na yon na ang mga nagpapaayos sa akin ng relo ay pare-parehong namatayan ng kapamilya. Isa nga rito ay namatayan ng anak dahil sa aksidente at huminto rin ang pagmamay-ari nitong relo. Meron namang pinatay ang tatay at ang relong suot nito nang patayin ay hindi na rin gumana. Pero nagawa ko namang ayusin. At ang huli nga ay ang babaeng nagpaayos ng relo at ang asawa naman ay namatay sa atake sa puso. Umiling-iling ako na tila nais kong alisin sa isip ko ang tungkol sa masama kong kutob. Baka naman nagkataon lang na yung may mga may-ari ng relo ay sadyang namatay. Oo, tama. Nagkataon lang yun. At walang ibig sabihin. Mahigit 1 buwan pa lang ang nakalilipas mula nang manirahan ako sa Barrio Pulido, isang baryo sa Antique. Galing ako sa ibang lugar at naging ugali ko na ang magpalipat-lipat ng probinsya. Naninirahan ako sa malayong baryo kung saan alam kong kailangan ang serbisyo ko bilang isang relohero o gumagawa ng relo. Bukod sa aking trabaho, ay may isa pang dahilan kung bakit pinili ko ang ganitong uri ng pagkakakitaan. Hindi lamang dahil sa mahilig ako sa mga adventure, kundi may isa pang mahalagang bagay na naging misyon ko sa buhay. Isang kamag-anak ng aking lolo ang nag-alok ng lumang bahay na maaari kong tirahan sa Antique. Hindi na kasi tinitirahan dahil pumirmi na sa Maynila ang may-ari. Kaya ako na lang ang pinatira sa kondisyong aalagaan ko ang bahay para hindi ito tuluyang masira. Pumayag naman ako sa kondisyon kapalit ng libre kong pagtira doon. Nang araw na yon ay nakita ko ni Tata Pasito na maagang umuwi ng bahay. Siya ang tangi kong kapitbahay sa lumang bahay na tinitirahan ko. Naging kaibigan siya ng lolo ko. Napansin niya ang katamlayan ko. May sakit ka ba, Renante? Kayo pala. Wala naman po, Tata Pasito. Bakit niyo po naitanong? Nanibago lang ako sa'yo. Dati naman, hapon na o kaya medyo madilim na kapag umuwi ka galing sa pagtatrabaho mo. Pero ngayon, abay parang maaga kang umuwi. Kailangan ko rin po kasi magpahinga. Alam niyo naman kahit linggo ay tuloy ako sa trabaho. Kung sa bagay tama ka dyan. Mula Lunes nga naman hanggang linggo ay umiikot ka sa kung saan-saan para humanap ng magpapagawa ng sirang relo. Kaya nga po nagpapasalamat ako na marami sa mga taga rito sa baryo ang nasisiraan po ng relo. Kaya meron po akong trabaho. Kung sakaling wala na rito, edi dapat na po akong dumayo sa ibang baryo. Sa palagay ko naman ay hindi ka mawawalan ng trabaho rito. Dahil nga, kailangan ng mga tao rito na tama palagi ang kanilang mga relo. Sige po, Tata Pasito. Papasok na po muna ako sa loob ng bahay. Medyo masama po ang pakiramdam ko eh. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po, Tata Pasito. Hindi na po ako nakabili ng ulam bago umuwi. Kaya dilata na lang po siguro ang uulamin ko.
Hindi ka ba nagsasawa ron? Nagsasawa rin po. Minsan nga pakiramdam ko nagkakaroon na ako ng kaliskis sa kakaulam ko ng sardinas eh. O kaya naman ay kinakatina ako sa pagkaing delata. Loko ka talaga. Bakit kasi puro delata ang inuulam mo? Wala eh. Yung po kasi ang pinakamadaling ulamin. Hindi ko na kailangan lutuin pa. Pagbukas ko ng delata, pwede nang banat kagad. Para maiba naman ang ulam mo, uuwi lang ako saglit at kukuha ko ng niluto kong tinolang manok. Sobra-sobra kasi sa akin yun. Kaya bibigyan kita, huwag kang mag-alala. Aba, ayos. Parang bigla po akong ginutom ah. Tatapas ito, lulubos-lubusin ko na. Baka pwede naman pong samahan nyo na rin ng kanin. Hindi pa po kasi ako nakakapagsaing eh. Oo, alam ko. Kaya pumasok ka na sa loob ng bahay mo at ihahatid ko na lang. Ayos. Salamat po. Ang swerte ko talaga. Nagkaroon ako ng mabait na kapitbahay. Renante, kaibigan ko lolo mo. Kaya hindi na iba ang turing ko sa'yo. Para na rin kitang kamag-anak. Kung kamag-anak ang turing sa akin ni Tata Pasito, syempre, ganun din ang turing ko sa kanya. Saka nag-iisa na rin sa buhay si Tata Pasito. Bago ko dumating, ang sabi niya ay kamamatay lang ng asawa niya na ayon sa kanya ay wala namang sakit pero namatay daw sa bangungot. Pumasok na ako sa bahay ko upang hintayin na lamang sa bahay ang pagpunta roon ni Tata Pasito. Wala pang 20 minutos ay narinig ko na ang boses niya. Tinawag ako dahil naisara ko pala ang pinto ng bahay nang pumasok ako. Kaya binuksan ko yon. Bakit sinara mo ang pinto? Alam mo naman babalik ako at dadalang kita ng pagkain mo. Naku, pasensya na po Tata Pasito. Hindi ko sinasadya na isara ko eh. Sige pasok po kayo. Heto na ang kanin at ulam para may pananghaliang karinante. Aba, amoy pa lang mukhang masarap na po ang luto nyo ah. Maraming luya ang nilagay ko dyan sa tinola. Tapos nilagyan ko pa ng tanglad. Tsak na pagpapawisan ka sa paghigop ng sabaw. Kinuha ko ang bitbit na pagkain ni Tata Pasito at inilagay ko sa mesa. Agad kong nilantakan yon dahil totoong gutom ako. Tama siya na talagang magugustuhan ko at papawisan ako sa paghigop ng sabaw ng tinola. Parang nanunuot sa lalamunan at bituka ko ang maanghang-anghang pero malasang sabaw dahil sa luya't tanglad na ginamit ng matanda. Hindi umalis ng bahay si Tata Pasito, kundi hinintay niya akong matapos sa pagkain. Habang kumakain ako, ay may pasulpot-sulpot na usapan. Nang tapos na akong kumain, at nahugasan ko na rin ang pinaglagyan ng kanin at ulam para ibalik kay Tata Pasito, ay may dinukot siya sa kanyang bulsa at ipinakita sa akin. Relo ito ng asawa kong si Lorena. Sira po ba yan, Tata Pasito? Oo, nakita ko kahapon, kaya naisipan kong kunin at ipaayos sa'yo. Sige po, libre na po ang pagpapaayos ito para may ulam uli ako sa susunod na araw. Oo naman, bakit ba hindi? Nangihinayang kasi akong ibenta ang relong ito. Kasi nga sa asawa ko pa to eh. Kumbaga may sentimental value. Kaya nga lang sira at sana maayos mo pa. May kalumaan na ito. Heto, tignan mo. Iniabot sa akin ni Tata Pasito ang relo. Kinuha ko yun at tinignan. Kailan pa ba ito nasira, Tata Pasito? Teka, kailan nga ba? Ang naalala ko ay huminto yan pagkatapos na mamatay si Lorena. May 1 taon na rin. Ang nangyari kasi ay bumagsak yan. Masama siguro ang pagkakabagsak. Kaya yan, huminto na. Mula nang mamatay ang asawa niyo? Huminto po ito? Oo, gano'n na nga. Yun ang tanda ko. Bakit, Renante? May problema ba? Wala po. Sige po, aayusin ko po itong relo. Tumayo na si Tata Pasito sa kanyang kinauupuan at kinuha na ang pinggan at mangkok na pinaglagyan niya ng kanin at ulam. Uwi na muna ako, Renante.
Siguro naman nasarapan ka sa luto ko. Aba, oo naman po. Busog na busog nga ako Salamat po, Tata Pasito Hanggang sa uulitin po. Oo naman. Basta ikaw. Lumabas na ng bahay si Tata Pasito. Sinundan ko siya ng tingin at kasunod nun ay napatingin din ako sa hawak kong relo. Minsan pa ay naalala ko yung mga taong nagpagawa sa akin ng relo na ang karamihan sa kanila ay namatayan din ng mahal sa buhay. Iniisip kong baka nagkataon lang yon. Pero sa dami ng bilang ng mga taong ganun ang nangyari na may pagkakapare-parehong kwento, ay tila ba hindi na yon basta nagkataon lang, kundi talagang nakapagtataka na at nakababahala kung anuman ang ibig sabihin nun o ibig ipahiwatig sa akin ay hindi ko rin kayang sagutin. Samantala, ang mga pangyayaring yon ay sinarili ko na lamang. Hindi ko na kailangang ipaalam pa kay Tata Pasito. Dahil sa mga bagay na yon ay nagpatuloy ako sa aking pagmamasid at pag-iimbestiga. Kapag may nagpapagawa sa akin ng relo, ay inaalam ko na kung sinong may-ari. Ilan nga sa mga ito ay kaparehas ang sinapit ng mahal sa buhay. Pagkatapos mamatay ay saka nasisira ang relong pagmamay-ari. Pero meron din namang nagpapaayos ng relo na walang naikikwento na may kapamilya silang namatay. Totoong nakapagtataka ang mga pangyayaring yon. Nagkataon nga lang ba o sadyang may ibang dahilan ang pangyayaring yon? Nagpapagulo man ng isipan ko ang bagay na yon, ay inayos ko pa rin ang relo ng asawa ni Tata Pasito. Laking pasasalamat niya nang makita niyang tumatakbo na uli ito. Kahit hindi bagay kay Tata Pasito ang relo dahil nakadisenyo ito para sa isang babae, ay pinili niya na isuot na lang yon. Gagamitin ko na lang itong relo na to, Renante. Pwede naman po Pero bakit po, Tata Pasito? Pakiramdam ko kasi ay nariyan lang ang asawa ko at kasama ko. Mahal na mahal niyo po talaga ang asawa niyo. Oo, Renante. Sobra. Totoo yan. Siya ang una at huling babaeng mamahalin ko. Nakakahanga naman po ang pagmamahal niyo para sa kanya. Sana nga lang ay pwede pa siyang bumalik para makasama ko. Kaya lang, alam kong imposible na yon. O siya, sige na, Renante. Baka naaabala na kita. Maiwan na kita at baka may lakad ka pa. Tumalikod na si Tata Pasito para bumalik ng kanyang bahay. Maikli man ang aming naging pag-uusap tungkol sa kanyang asawa, ay lihim akong humanga sa kanya. Naramdaman ko ang pangungulila niya sa kanyang namatay na kabiyak at sabik siyang makasama uli ito, bagay na imposible nang mangyari. Totoong ipinagtataka ko ang tungkol sa mga nasisirang relo ng mga taga-Baryo Pulido pagkaraang mamatay ang mga may-ari nito. Kaya naman, sa sunod kong pag-iikot para humanap ng mga aayusing relo, ay natitiyak ko na ganun pa rin ang kwentong maririnig ko. Kusang tumitigil ang relo pagkaraang mamatay ang mga may-ari. Nakapagtataka talaga. Hindi pang karaniwan ng ganung pangyayari. May misteryo sa mga relong humihinto at ang pagkamatay ng mga nagsusuot nito. Nakaramdam ako ng kilabot habang ako'y naglalakad dahil naisip ko ang hiwaga tungkol sa mga namamatay at ang pagtigil ng kanilang relo. Dahil nga sa aking iniisip habang naglalakad, ay hindi ko napansin ang isang matandang lalaking nakasalubong ko at nabangga ko pa. Aray ko! Naku Lolo, pasensya na po. Pasensya na, hindi ko po kayo napansin. Dahil napaupo sa lupa, ang matandang yon na sa tingin ko ay nasa 70 na ang edad, kaya agad ko siyang inalalayang tumayo. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako gaanong nasaktan.
Nagulat lang din ako, Amang. Buti naman po't walang masamang nangyari sa inyo, Lolo. Ako nga po pala si Renante. Ako naman ay si Apo Hannibal. Yun ang tawag nila sa akin. Saan po ba ang punta nyo? Sasamahan ko na po kayo. Mukhang medyo mabigat po ang bayong nadala nyo eh. Sigurado ka ba na gusto mo akong samahan? Oo naman po. Para makabayad po sa kasalanan ko po sa inyo. Alam ko po nasaktan kayo nung mabangga ko po kayo eh. Alam ko ang dahilan. Ba't nabangga mo ako, Renante? Dahil may gumugulo sa isipan mo. Naglalakad ka na nakatingin sa malayo na para bang wala kang nakikita. Tama po kayo, Apo Hannibal. Mangyaring naguguluhan po kasi ako eh. Dahil di ko po maubos maisip ang tungkol sa bagay na yun. Sa bagay na iniisip mo na isang misteryo. Ang mga namamatay dito sa baryo at ang kanilang relo. Yun ba? Teka, alam niyo po ang tungkol sa bagay na yun? Oo naman. Sapagkat may dahilan ang lahat ng iyon. Dahil sa sinabing yun ni Apo Hannibal, ay lalo lang akong nagkaroon ng interes para makausap pa siya ng mas matagal. Kaya ipinilit kong ihatid siya sa kung saan man siya nakatira. Para sa bahay niya ay makausap ko siya ng mas maayos. Pumayag naman siya na ihatid ko. Halos 30 minutos rin ang aming nilakad hanggang sa makarating kami sa kanyang tirahan. Isang lumang kubo yun, malapit sa paanan ng bundok. May mga makakapal na halaman sa paligid ng kubo. Kung iisipin ng unang makakakita rito ay walang nakatira sa kubong yon. Pasensya ka na dito sa tirahan ko. Maliit at medyo madilim. Wala rin ako gaanong gamit. Ayos lang po yun. Nag-iisa lang po ba kayo rito? Oo. Matagal na panahon na rin akong nag-iisa sa buhay. Walang kamag-anak. Walang mga kaibigan. Pero pinili kong mamuhay ng ako lang. Mas gusto ko ang katahimikan. Naiintindihan ko po kayo. Kadalasan kasi, ang mga taong nasa katulad niyong edad ay mas gustong nag-iisa na lamang. Salamat sa paghatid mo sa akin, Renante. Pero alam ko na may iba pang dahilan kung bakit mo ko inihatid dito sa akin tirahan. Po, alam niyo po na may iba pa akong dahilan? Oo, Renante. Walang maililihim sa akin ng isang taong nakakausap ko. Dahil nababasa ko ang laman ng isipan niya. Lalo na't may nabanggit ako sa iyo tungkol sa bagay na ikinababahala at ipinagtataka mo. Nahihiwagaan din po kasi ako. Nagtataka po ako sa mga nadidiskubre ko at tila may kinalaman pa yon sa pagiging relohero ko. Dahil dinala ka rito ng kapalaran, hindi lang para magtrabaho dito bilang tagagawa ng mga sirang relo, kundi marami kang bagay na dapat malaman at matuklasan. Narito ang karugtong ng buhay mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko maaaring pangunahan ang plano ng tadhana, Renante. Kaya hintayin natin na mangyari ang dapat mangyari. Lalo akong nagtaka at tuluyan ng nahiwagaan sa mga sinabi ni Apo Hannibal. May laman at malalim ang kanyang mga sinabi. Ang kailangan mo lang ay mag-ingat, Renante. Dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay mo. Pero kapag nagtagumpay ka sa lahat ng mga pagsubok at laban na maaari mong masagupa, magandang kapalaran ang idudulot nito sa'yo. Pero paano po ako makapag-iingat kung hindi ko naman po alam ang mga pwedeng mangyari? Isinumpa ang Baryo Pulido ng isang makapangyarihang mangkukulam. Sino pong mangkukulam? Nasaan po siya? Ang bali-balita ay nagtatago si Tarsila. Yun ang pangalan ng mangkukulam. Pero hindi alam kung saan. Pwedeng sa ibang lugar at pwedeng dito rin sa baryong ito. Sa isang lihim na lugar. Bakit po niya isinumpa itong baryo? Dahil sa naranasan niyang kaapihan
at ginawang paglapastangan sa kanya ng mga naunang nanirahan dito. Lubhang ikinagalit yun at ikinasama ng loob ni Tarsila, kaya gumawa siya ng paraan para makaganti. Bawat angkan na gumawa ng masama kay Tarsila ay namamatay ang kanilang kaanak sa panahong itinakda ng mangkukulam. Ang kanilang relo ang siyang nagsasabi ng katuparan ng kanyang paghiganti. Ibig sabihin, ay ninuno ng mga taong namamatay ang siyang may kagagawan? At isa sa mga kaanak ang nagbabayad sa kasalanan? Tama ka rin, Ante. Hindi lang doon natatapos ang lahat. Dahil sa bawat taong namamatay, ay may isang nilalang na nagbabalik. Ano pong nilalang? Isang aswang ang muling nabubuhay dahil sa kapangyarihan ng mangkukulam. Ang kaluluwa mula sa namatay na kamag-anak ay naipapasa sa namatay na aswang. Nabubuhay muli ang mga aswang sa pamamagitan ng ibang kaluluwa para sa pag-asik ng kasamaan dahil sa pagiging kampon ng kadiliman. Kung ganun po pala, may mga aswang nang gumagala dito sa baryo? Tama ka, Renante. Dahil meron ng mga namatay at sila ang maghasik ng lagim sa mga susunod na araw. Kung ganun, delikado pala mga naninirahan dito sa baryo. Tama ka. At ikaw ang maaaring tumulong sa kanila. Ako po, Apo Hannibal. Oo. Dahil sa bawat rilong nasisira na inaayos mo mula sa angkana nang nagmalupit kay Tarsila, ay hindi niya ito nagugustuhan. Nagbubunga yun ng panghihina sa mga aswang na nabuhay na nilipatan ng kaluluwa ng namatay. Teka. Kung ganun, maging ako po ay maaaring pag-initan ng mangkukulam na si Tarsila? Oo. Lalo na kapag nalaman na niya kung sinong may kagagawan, kung bakit naayos ang mga orasan. Kaya nga dapat kang mag-ingat, Renante. Hindi dapat malaman ng magkukulam ng iyong ginagawang pagkukumpuni sa mga humihintong orasan. Paano po? Heto, kunin mo ito. Ito ang mutya mula sa kaputol ng pangil ng puting unggoy. Oh, ano pong gagawin ko rito, Apo Hannibal? Magagamit mo yan para harapin lahat ng pagsubok at gulong darating sa buhay mo. Dahil may mahalaga kang misyon sa baryong ito. Kaya ka napadpad rito, Renante. Hindi lang nagkataon ang pagdating mo, kundi merong isang mabigat na dahilan. Siya nga pala, isa kong ermitanyo. Baka hindi mo nalalaman. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan si Apo Hannibal. Kaya lamang nakikita kong walang dahilan para magsinungaling siya o gumawa ng kwento. Bukod sa lahat, isa rin siyang ermitanyo. Pero naisip ko, bakit ako pa? Wala naman akong kinalaman sa mga taga-baryo Pulido. Napadpad lang ako sa baryo na yon dahil sa isang bagay na hinahangad kong magkaroon ng katuparan. Nagpaalam na ako kay Apo Hannibal na isang ermitanyo pagkatapos ng pag-uusap namin yon. Sige ho, kailangan ko na pong umuwi. Mag-iingat ka, Renante. Dahil pagkatapos ng pag-uusap natin ito, ay magkakaroon na ng pagbabago ang buhay mo. Oh, pagbabago? Oo, dahil nabuksan na sa iyo ang lihim. Alam mo na ang misteryo ng baryong ito, lalo na ang tungkol kay Tarsila. Sana pala hindi na lang ako nagtanong para hindi ko na nalaman kung magiging malaking problema pala yun. Subalit nangyari nang dapat mangyari. Hindi na yun mababago pa. Pero Apo Hannibal, natatakot po ako eh. Dapat maging matapang at matatag ka, iyo. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Nasa iyo na ang mutya ng puting unggoy. Maaari mong gamitin yan. Isa pa, nandito lang ako. Anumang oras ay maaari kang magbalik dito.
kung kailangan mo ang tulong ko. Salamat po, Apo Hannibal. Lumabas na ako ng kubo ng matandang lalaki na isa palang ermitanyo. Pero mabigat ang bawat takbang ko dahil hindi ko pa rin maintindihan at matanggap ang mga sinabi sa akin ni Apo Hannibal. Sumisiksik pa rin sa isipan ko kung bakit ako pa. Marami namang iba. Hindi lang ako ang relohero na maaaring mag-ayos ng orasan. Subalit, bakit sa akin pa napunta ang ganong kapalaran? Nakatakda nga ba yun para sa akin? O sadyang nagkataon lamang? Nang makauwi ako sa bahay, ay sinalubong ako ni Tata Pasito na tila ba nag-aalala sa akin. Oh, bakit ngayon ka lang, Renante? Saan ka ba galing? May pinuntahan lang po ako. Saka may matanda po akong iniatid sa kanyang kubo. Ano ka mo, matanda? Sino matanda? Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Tata Pasito ang tungkol kay Apo Hannibal. Oh, bakit nawalan ka ng kibo, Renante? May nangyari ba kanina? Wala naman po. Pinili kong hindi na lang sabihin kay Tata Pasito ang tungkol kay Apo Hannibal. Baka hindi rin niya maintindihan ang mga sinabi sa akin. Lalo na't ayon sa matandang lalaking nakausap ko ay isa yung hiwaga. Bakit niyo po ako hinahanap, Tata Pasito? May mga nagpunta kasi rito at gusto magpagawa ng kanilang relo. Nagtataka nga ako bakit bigla nilang naisipan na puntahan ka. Samantalang araw-araw naman ay nag-iikot ka, hindi ba? Baka importante pong magawa kagad ang sira po nilang relo. Alam mo ba yung dalawang nagpunta rito ay parehong namatayan ng kamag-anak nung nakaraang linggo lamang. Ang sabi, nang mamatay yung kamag-anak nila, ay halos kasabay nun ay ang paghinto ng kanilang relo sa bahay. Baka nagkataon lang po yun, Mang Pasito. Sabi ko nga sa kanila, walang kinalaman ng relo sa nangyari sa kamag-anak nila. Bakit daw po nila gustong ipaayos yung relo? Ang sabi, ayaw raw nilang dumating din sa kanila ang kamalasan. Ewan ko ba, hindi ko rin maintindihan kung bakit sinabi nila yun. Baka pamahiin lang nila. Lalo na kung yung relo ay pagmamayari ng taong namatay. Malamang ganun nga po. Yun din po kasi ang napansin ko dun sa mga taong nagpagawa na sa akin ng relo. Malamang babalik ang mga yung bukas, kaya hintayin mo na lang. Sige po, Tata Pasito. Papasok na po muna ako sa bahay at gusto ko pa magpahinga. Pakiramdam ko po kasi napagod ako ng gusto. Tumango na lang si Tata Pasito at iniwan ko na rin siya para pumasok sa loob ng kubo na aking tinutuluyan. Totoong nakaramdam ako ng pagod kahit hindi naman ako nagtrabaho ng araw na yon. Nakakapagod kong isipin ang mga nalaman ko at paano ko ba paniniwalaan ang mga yon. Maaga akong natulog ng kinagabihan. Isang cup noodles lang ang naging laman ng tiyan ko at pinili kong matulog na lamang. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagpapahinga ng gabing yon nang makarinig ako ng alulong ng mga aso mula sa hindi kalayuan. Hindi naman dati ganon ang mga aso sa Baryo Pulido, pero tila kakaiba ang gabing yon. Kinabukasan, medyo late na akong nagising. Nagpunta ako sa kusina para maghilamos at mag-init na rin ng tubig nang marinig kong tila may mga nagtatakbuhan. Kaya lumabas ako ng bahay at nakita ko nga na may taong nagmamadali patungo sa kasukalan. Sakto namang paparating si Tata Pasito at nakita ko siya. Kaya sa kanya na ako nag-usisa tungkol sa mga kapitbahay namin na nagtatakbuhan. Tata Pasito, ano po bang meron? Bakit parang nagmamadali po mga kapitbahay natin? May hindi magandang nangyari, Renante. Ho? Saan po? Ano pong di magandang nangyari? May natagpo ang patay. Mag-ina daw. Puro sugat ang katawan. Luwa ang mata. At ang katawan ay tadtad ng kagat. Ho? Diyos ko. Ano raw pong pumatay? May nagsabi na baka ligaw na hayop na nakarating dito sa baryo. Baka yung po ang dahilan ng pag-iingay kagabi ng mga aso.
narinig ko rin yun. Kaya tama pala ang kutob ko. May dalang lagim ang pag-iingay na yun ng mga aso. Diyos ko, pero mabangis na hayop nga kaya ang may kagagawa nun sa sinabi nilang mag-inang pinatay? Yun ang sinabi ng ilan Pero meron din namang nagsasabi na posibleng kagagawan yun ng isang halimaw na aswang. Isang aswang? Oo, Renante. Kung ang pagbabasihan nila ay yung mga sugat ng mga biktima. May aswang po ba sa baryong to, Tata Pasito? Oo. Dati pa'y napapabalita na ang pagkakaroon ng aswang dito, Renante. Dati? Ibig sabihin ay nawala ang mga aswang na yun? Ganun nga. Bigla silang nawala dahil ang sabi-sabi ay nanghina ang mangkukulam na siyang may hawak sa mga mapaminsalang aswang. Isang mangkukulam? Alam niyo rin po tungkol sa kanya? Anong ibig mo sabihin? Alam mo ang kwento tungkol sa makapangyarihang mangkukulam? Kuwan po. Narinig ko po sa usap-usapan habang nag-aayos ako ng relo. Naging paksa ng kwentuhan nila tungkol po dun sa mangkukulam. Oo. Isang matandang mangkukulam na kung tawagin nila ay si Tarsila. Mapanganib raw yun. At dating naninirahan dito sa Baryo Pulido. Kaya lamang, bigla raw nawala. Walang makapagsabi kung saan ito nagpunta. Nagkunwari akong interesado sa pakikinig kay Tata Pasito kahit na ang totoo ay alam ko na ang tungkol sa kwentong yon. Posible po kayang bumalik dito ang mangkukulam na yon? Renante, sa nangyaring pagpatay doon sa mag-ina, sa tingin ko isa lang ang ipinapahiwatig nun. Nagsimula na magparamdam si Tarsila. Malamang, alagad niyang aswang ang may kagagawa ng pagpatay. Kung ganun, isang malaking perwisyo ang hatid ng Tarsila na yon. Hindi lang basta perwisyo, Renante, kundi sumpa ang dala niya. Magiging malaking bangungot yun sa mga taga rito sa Baryo Pulido. Ang balita tungkol sa mag-inang pinatay na ayon sa mga taga-baryo ay kagagawan ng aswang ay naulit ng sumunod na araw. Paglipas pa ng linggo ay muling may natagpo ang patay malapit sa tuyong sapa. Napapadalas ang pagkakadiskubri ng mga taga-baryo ng mga taong biktima ng aswang. Hanggang nang sumunod na araw ay isang masamang balita na naman ang gumising sa akin. Paulit-ulit na kinalampag ni Tata Pasito ang pinto ng kubong tinitiran ko. Nagmamadali naman akong bumangon at lumabas ng bahay. Mabuti't gising ka na, Renante. Bakit po, Tata Pasito? May natagpuan na namang patay. Malapit dito sa tinitiran mo. Ano po? Halika, lumabas ka ng bahay para makita mo. Madali ka! Napakunot ang noo ko na may pagtataka na sumama ako kay Tata Pasito na lumabas ng kubo. Isinama niya ako sa gawing likuran ng aking tinitiran. Ilang metro lang ang layo nun at may mga taong nakikiusyoso sa bangkay ng isang binatilyo na naliligo sa dugo ang katawan. Maraming sugat din ito at may malalim na kagat sa leeg. Wala ka bang narinig kagabi? Malapit lang to sa tinitirahan mo Malapit nga po, pero wala akong narinig na anuman. Maimbing ba ang pagkakatulog mo? Siguro po, dahil wala akong narinig na ingay Kawawa naman ang binatilyong ito. Siya lamang ang inaasahan ng kanyang nanay dahil nga iniwan na sila ng kanyang tatay. Nasan po ang nanay niya? Ayun, walang tigil sa pag-iyak. Lumapit pa kami ni Tata Pasito sa lugar ng bangkay ng binatilyo. Wala pang gumagalaw dito dahil naghihintay pa ang taga-barangay ng pulis na siyang maaaring makialam sa bangkay. Habang pinagmamasdan ko ang mga taong naroon, isang babae ang napansin ko na kanina pa nakatingin sa akin. Kasunod ng kanyang kakaibang tingin ay ang pagturo ng kanyang daliri papunta sa kinaroroonan ko. Siya ang may kagagawan! Siya ang pumatay dyan sa binata! Biglang nagtinginan sa akin ang mga taong naroon dahil ako ang itinuro ng babae. Maging si Tata Pasito ay nagulat din sa sinabi ng babaeng yon.
Hindi naman siya mukhang nababaliw kundi maayos ang kanyang itsura. Pero bakit ako ang pinagbintangan niyang pumatay? Ano? Teka, sandali. Ano ba sinasabi mong babae ka? Hindi ako. Huwag ka na magkunwari. Huwag ka na magmaang-maangan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Nababaliw ka na ba? Hindi ako. At anong dahilan para patayin ko siya? Sige nga. Walang dahilan kung bakit pumapatay ang isang aswang. Basta gusto lang niya. Dahil tawag yun ng kanyang pagiging isang halimaw. Nababaliw ka na. Ako ang pinagbibintangan mong pumatay. Tapos, isa rin akong aswang. Oo. Dahil yun ang totoo. Maniwala kayo sa akin. Aswang ang lalaking yan na isang relohero. Di ba? Nag-aayos ka ng relo? Oo, dahil yun ang trabaho ko eh. Pero hindi ako aswang. At lalong hindi ako mamamatay tao. Teka, sandali. Makikialam na ako. Sino ka bang babae ka, ha? Ngayon lang kita nakita rito eh. Saka bakit sinasabi mo si Renante ang pumatay sa anak ni Aling Luisa? Dahil yun ang totoo. Yun ang totoo. Nakita ko siya kagabi. Nakita mo kagabi? Baka naman nagkakamali ka lang. Baka iba ang nakita mo. Hindi. Sigurado ako. Kaya paniwalaan niyo ako. Ang lalaking yan ng aswang. Siya ang pumatay. Kaya mag-iingat kayo sa kanya. Dapat may katibayan ka. Hindi maaaring basta mo nalang pagbibintangan si Renante. Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala sa akin. Pero natitiyak ko, siya ang aswang. Tumalikod na ang babaeng nagparatang sa akin na ako'y aswang. Habang ang ibang mga naroon ay masama ang tingin sa akin at tila pinaniniwalaan ang sinabi ng babaeng may sayad yata sa ulo. Kaya lamang, hindi maganda ang sunod na nangyari. Aalis na sana ako nang biglang sumugod sa akin ang ina ng binatang pinatay. Galit na galit ito at pinagsususuntok at sinampal ako. Halos masira din ang suot kong damit dahil sa paghila niya. Pilit siyang inaawat ni Tata Pasito pero nahirapan siyang alisin ang pagkakahawak sa akin. Parang tigring inatake ako ng ina ng lalaking pinatay. Teka, tama na yan, Luisa. Bitiwan mo si Renante. Hindi pa natin tiyak kung sino talagang pumatay. At ako nagsasabi na hindi yun si Renante. Hindi siya. Hindi nagsalita si Aling Luisa, pero napakatalim ng tingin niya sa akin. Alam kong hindi yun ang tamang pagkakataon para magpaliwanag ako. Dahil tiyak kong sarado pa ang isip niya para pakinggan at paniwalaan ang aking sasabihin. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis na siyang mag-iimbestiga at agad akong itinuro ni Aling Luisa sa mga pulis para sabihin kagagawan ko ang nangyari. Subalit pinangunahan na yon ni Tata Pasito. Mga sir, sandali lang. Wala pong sapat na katibayan para paghinalaan si Renante. Isang babaeng hindi rin po namin kilala ang nagturo lang sa kanya. Kaya lang, bigla rin pong umalis yung babae. Saka mga sir, hindi ko po magagawang pumatay. Isa pa, magdamag po ako nasa bahay lang at maimbing pong natutulog. Nagpaliwanag ako sa mga pulis at nakinig naman sila. Pero sa kabila nun ay isa pa rin ako sa dapat nilang imbestigahan at pumayag naman ako. Malakas ang loob ko dahil totoong wala akong kasalanan. Umalis na kami ni Tata Pasito at habang naglalakad kami ay hindi maalis sa isip ko ang ginawa ng babaeng yon na hindi man lang namin nakuha ang pangalan. Tata Pasito, taga rito ba yung babaeng yun na parang may sayad yata? Ewan ko ba? Parang kanina ko lang din siya nakita eh. Sa dami ng tao doon, ba't akong bigla niyang tinuro, di ba? Sinabi pa niyang nakita niya ako kagabi. Sinungaling? Yun nga ang pinagtataka ko. Kung ano-anong ginagawang kasinungalingan. Hayaan mo, ipagtatanong ko kung sinong babaeng yon. Bakit ikaw ang sinasabi niyang pumatay sa anak ni Aling Luisa?
Malamang Tata Pasito may tililing yun. Kasi natakot bigla ding umalis Kaya halatang nagsisinungaling siya. Hindi naging maganda ang naging resulta dahil sa ginawa ng babaeng nagparatang sa akin. Maging ang trabaho ko bilang taga-ayos ng relo ay naperwisyo. Umiiwas na sa akin ang mga tao kapag nakikita nila akong naglalakad at naghahanap ng magpapagawa sa akin ng relo. Mabilis kasing kumalat ang maling balita. Maaaring ang babaeng yun mismo ang nagpakalat, lalo na't nag-iisa lang akong relohero na umiikot sa baryo at mga karatig nito. Ang patayang nangyari sa Baryo Pulido ay naulit dahil may ilang katawan ng tao ang natagpuan sa gilid ng kalsada. Ang isa sa mga pinatay ay nagpagawa pa sa akin ng relo. Kaya may mga nagsabi na ako ang huling nakitang kasama ng biktima. Muli ay itinuturo sa akin ang sisi sa pangyayaring yon. Sa ikalawang pagkakataon ay nakita ko muli ang babaeng nagpaparatang sa akin, subalit umiiwas na lumapit. Dahil sa pangyayaring yon ay pinuntahan na ako sa kubong aking tinitiran ng mga tanod at dinala ko sa barangay. Kinausap ako ni Kapitan, subalit pilit kong itinanggi na wala akong kinalaman doon. Salamat na lamang at pinuntahan ako ni Tata Pasito. Minsan pa ay ipinagtanggol niya ako at pinatunayan niyang hindi ako ang may kasalanan. Sinabi pa ni Tata Pasito na magkasama kaming dalawa ng gabing nangyari ang pagpatay. Paraan niya lang yun para depensahan ako at ipakitang inosente ako sa pinaparatang sa akin. Kaya naman, hinayaan na akong makauwi at laking pasasalamat ko kay Tata Pasito. Hindi ko na po alam kung ano bang gagawin ko para pasalamatan kayo, Tata Pasito. Dahil naniniwala ako, Renante, na wala kang kasalanan. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa'yo. Isa pa, kilala ko mga kamag-anak mo. Kaya nga po Salamat po talaga. Balita ko'y isang babae na naman na nagturo sa'yo para patunayan na ikaw ang siyang may kagagawan ng krimen. Siya na naman, Tata Pasito? Ang babaeng yun? Ano bang atraso mo sa kanya? Bakit gigil na gigil siyang ipahamak ka? Hindi ko nga rin po alam Bakit ipinagdidiinan niyang ako ang pumapatay? Kailangan makita natin siya para tanungin kung bakit galit siya sa'yo. Pero mailap siya. Gaya kahapon, napansin ko po siya. Pero nang makita niya ako, ay nagmamadaling umalis. At hindi ko na nakita kung saan nagpunta. Kasi nga, mali ang pinaparatang niya. Gumagawa lang siya ng kwento. Sino kaya ang babaeng yun, no? Pakiwari ko may nag-uutos sa kanya. Kaya hindi siya nag-iisa. Kailangan makita ko siya. Pero sabi mo nga, ay mukhang mailap siya, hindi ba? Di bale, siguradong magkukrus uli ang landas namin. Dahil wala akong alam para makita uli ang babaeng yon na biglang lumilitaw kapag may nangyayaring patayan para idiin ako. Kaya nagdesisyon akong puntahan na si Apo Hannibal. Sige, tumuli ka rin, ate. Kanina pa kitang hinihintay. Ano? Alam niyo po na darating ako? Oo, inaasahan ko yon. May gusto po kasi akong itanong sa inyo. Tungkol sa babae nagdidiin sa'yo. Na ikaw ang mamamatay tao. Na ikaw ang kampo ng dilim. Alam niyo rin po ang tungkol doon? Walang maaaring itago sa akin. Nakikita ko sa aking isipan ang mga nangyayari, Renante. Kakaiba talaga kayo, Apo Hannibal. Pero, sino po ba ang babaeng yun? Alagad siya ni Tarsila. Ano? Ang makapangyarihang mangkukulam? Siya po bang tinutukoy niyo? Oo, Renante. Ginagamit siya ni Tarsila para linlangin ang mga tao, ilihis ang katotohanan, at idiin ang taong magiging panganib sa kanya. Panganib ako sa mangkukulam? Oo, ganun nga. Kaya kailangan mong doblehin ang pag-iingat.
Dahil kapag hindi nagtagumpay ang alagad ni Tarsila para pasamain at idiin ka, tsak, meron pa siyang ibang gagawin. Posibleng direkta ka ng gawan ng masama. Talagang nagulo na ang buhay ko. Mula nang pumunta ako dito sa Barrio Pulido. Hindi mo na yun dapat pang ipagtaka. Dahil lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may dahilan. Naninibago pa rin po kasi ako, Apo Hannibal. Gawin mo kung anong naiisip mong solusyon. Ayokong pangunahan ka dahil alam kong may sarili ka ng pag-iisip. Isa pa, isa ka ng antingero dahil naibigay ko na sa iyo ang mutya ng pangil ng puting unggoy. Kaya makakaya mong harapin ang panganib na darating sa iyo. Malaki ang tiwala sa akin ni Apo Hannibal. Kaya nga ipinagkatiwala niya rin sa akin ang mutya na matagal niya nang itinatago. Dahil nakikita ko at nararamdaman na ikaw ang tamang tao para hadlangan ang muling paglakas at pangingialam ng mangkukulam na si Tarsila. Sapagkat nagiging banta siya sa kapayapaan ng baryong ito. Huwag po kayo mag-alala, Apo Hannibal. Gagawin ko po ang makakaya ko. Ayoko pong mabigo kayo sa inaasahan niyo sa akin. Natutuwa ako sa sinabi mong yan, Renante. Alam kong papatnubayan ka ng may kapala dahil sa iyong mabuting kalooban. Umalis ako sa lugar ni Apo Hannibal na may positibong desisyon. Pinalalakas ng matandang yon ang loob ko para harapin ang hamon at misyon na ipinasa niya sa akin. Dahil nga paulit-ulit na sinasabi ni Apo Hannibal na may dahilan ang pagkakapadpad ko sa baryong yon. Hindi lang yon nagkataon, kundi sadyang itinadhana. Alam kong magpapatuloy sa ginagawang pag-aasik ng lagim ang aswang na dapat kong hadlangan. Pero kailangan ko ring makita ang mahiwagang babae na yon na nagdidiin sa akin. Kaya nang sumapit ang gabi ay hindi ako natulog. Malakas kasi ang pakiramdam ko na muling lalabas ang aswang upang humanap ng kanyang mabibiktima. Kaya nang sumapit ang hating gabi at nakarinig ako ng alulong ng aso ay nagpasya kong lumabas ng bahay. Pero tiniyak ko na may dala kong anumang sandata at syempre ang mutya na ibinigay ni Apo Hannibal. Isang balisong ang dala ko nang lumabas ako ng bahay. Matagal ko nang iniingatan ang balisong na yon. Ibinigay sa akin ng isang kaibigan na taga Batangas. Ayon sa kanya, ay lolo niya ang gumawa noon, kaya may kakaibang disenyo. Ito ang armas na gagamitin ko para harapin ang aswang na baka makaharap ko na ng gabing yon. Nagkubli ako sa mga puno nang makalabas ako ng bahay. Tatahakin ko ang lugar na kung saan ay nag-iingay ang mga aso. Kaya lamang habang naglalakad ako ay naramdaman kong may sumusunod sa akin. May ibang taong nakakita sa akin. Delikado to. Baka kung anong gawin sa akin at lalo akong paghinalaan na isang aswang. Dahil nakita niya akong gumagala sa ganitong oras ng gabi. Pero ang tunay ko namang pakay ay hanapin at harapin ang aswang na pumapatay. Nagpatago-tago ako na tila nakikipaglaro hanggang sa ganap kong mailigaw ang nilalang na tila sumusunod sa akin. Ayos, nawala na yung sumusunod sa akin. Hindi muna ako lalabas dito sa pinagtataguan ko. Maghihintay ako na siya ang lumabas dahil alam kong nagtatago din siya. Naghintay ako ng konting oras. Tahimik akong nakakubli sa makapal na halaman at nakadapa pa ako sa lupa. Madilim ang gabing yon, kaya hindi magiging madali na makita ang nilalang na nagtatago sa mga makakapal na halaman. Hanggang may naulinagan akong ingay nang marinig ko ang tunog ng mga tuyong daon at siit ng puno na lumikha ng ingay nang ito'y maapakan. Hindi pa rin ako gumalaw sa aking kinaroroonan. Bigla ay nakita ko ang isang nilalang na tila ba may hinahanap.
Nakatalikod dito sa akin habang pinagmamasdan ko, samantalang ako'y nakakubli at nakayuko pa rin. Napaisip ako kung sino kaya ang taong yon na sumunod sa akin, kaya marahan akong gumalaw at pagapang na lumapit sa nilalang nakatalikod. Nang ganap na akong makalapit sa kanya at bigla ko siyang hinawakan sa paa. Subalit mabilis itong nakakilos at tinadyakan ako. Dahil nakadapa ako sa lupa ay hindi kagad ako nakatayo habang tinatadyakan niya. Walang iya ka! Tumigil ka! Huwag mo akong tadyakan! Bakit ako titigil? Yan ang dapat sa'yo! Bitiwan mo ang pako! Walang iya ka! Paulit-ulit ang pagtadyak sa mukha ko at nasasaktan na ako. Kaya nabitiwan ko ang paa niya. Makita ko na isang babae yon at hindi ako maaaring magkamali. Siya ang babaeng nagdidiin sa akin at nagpaparatang na ako ang aswang. Ikaw nga yun. Ikaw ang babaeng yun na nagturo sa akin na may kagagawan ng mga pagpatay. Oo, ako nga yun. Ano naman sa'yo? Alam mong hindi totoo yun. Hindi ako mamamatay tao at lalong hindi ako aswang. Kailangan meron akong ituro at sisihin. At ikaw ang napili ko. Pero bakit? Gusto mong ibintang sa akin ang krimeng ginawa ng ibang tao? O baka naman, ikaw ang siyang pumapatay? Ikaw ang aswang? Hindi sumagot ang babae, pero natahimik siya at masama ang pagkakatitig sa akin. Napansin kong kumislap ang kanyang mga mata. Biglang nagkulay pula yun at nasinagan ng liwanag ng buwan. Kasunod ay ang biglang pagbabago ng kanyang anyo. Naging isa siyang aswang. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang aswang, hayop ka. Ikaw ang siyang pumapatay. Pero gusto mong sa akin isisi yun. Biglang ibinuka ng aswang ang kanyang malaking bibig na may matutulis na ngipin, habang ang dalawang kamay ay nakahanda para ako ay dakmain. Pero bago pa niya magawa ang kanyang plano, ay nabunot ko sa aking bewang ang nakasiksik na balisong. Mabilis kong binuksan yun at iniumang upang atakihin ang babaeng halimaw na nasa aking harapan. Ngunit mabilis itong umurong kaya hindi ko tinamaan. Kaya naman sinunggabang ko siya at kailangan masugatan ko man lang. Subalit nagulat ako sa kanyang ginawa. Binugahan niya ako ng kanyang malapot na laway na tumama direkta sa aking muka. Nakakadiri ang kanyang ginawa, lalo na totoong hindi maganda ang amoy nun. Mahirap ipaliwanag kung ano ang amoy na yon, na tila amoy na bubulok na hayop. Gustong bumaliktad ng aking sikmura, kaya hinubad ko ang aking damit para punasan ang aking muka. Hindi ko kayang tagalan ang amoy ng laway na ibinuga ng aswang. Dahil sa ginawa kong pagpupunas ng muka, ay inakala ko na susunggaban niya ako. Pagkakataon niya na yon para umatake sa akin, pero hindi yung ginawa ng aswang, kundi naramdaman kong bigla siyang tumakbo papalayo. Napansin ko na lamang na nagliliwanag ang mutya na nasa loob ng suot kong pantalon. Yun marahil ang ikinatakot ng aswang, kaya siya tuluyang lumayo. Nalaman niya na isa kong antingero. Sa pag-alis ng aswang ay narinig ko ang pagtawag ni Tata Pasito. Renante! Renante! Ayos ka lang ba? Opo, Tata Pasito. Okay lang po ako. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't nandito ka sa lugar na ito? Gabing-gabi na. Naramdaman ko kasi na parang may ingay kaya lumabas ako ng bahay. Nagsundan ko ang ingay. Ikaw ang nakita ko. Oh, nakaubad ka pa. At ang baho ng amoy mo, ano ba yan? Pasensya na po kayo. Ang baho po talaga. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Ikinuwento ko kay Tata Pasito ang nangyari. Maging ang naging enkwentro namin ng babaeng nagpaparatang sa akin ng masama. Tiniyak ko sa matandang kaharap ko na ito ang totoong aswang. Kung ganun, ang narinig kong ingay kanina
ay dahil sa inyong naging engkwentro, ganun ba? Ganun na nga po. Kaya lamang, bigla siyang umalis eh. Hindi ko na nagawang habulin. Tauhan siya ni Tarsila. Natitiyak ko yun. Hayop siya. Hindi pa kami tapos ng aswang na yun. Alam kong magkikita kami uli. Magpasalamat na lamang tayo at walang masamang nangyari sa'yo. Hindi rin po ako makakapayag na may masamang mangyari sa akin. Pinahanga mo ko, Rinante, dahil nagawa mong harapin ang alagad ng mangkukulam. Ginagawa ko po to, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para din po sa mga taga rito sa Baryo Pulido. Habang nag-uusap kami ni Tata Pasito, ay tumilaok na ang manok. Hudyat na yon para sa pagbubukang liwayway. Kailangan na nating umuwi, Rinante. Mag-uumaga na. Opo, Tata Pasito. Inaantok na rin po ko eh. Napagod din ako sa pakikipaglaban. Nang makauwi na kami ni Tata Pasito sa kanya-kanyang bahay, ay hindi rin kagad ako nakatulog. Hindi mawala sa isip ko ang naging paghaharap namin ng babaeng aswang na yon. Kailangan magkita uli kami at titiyakin ko na sa muli naming pagharap ay sisiguraduhin ko ang kamatayan niya para matigil na rin ang patayan sa baryo na kagagawan niya. Subalit ako ang napagbibintangan dahil yun ang tumanim sa isipan ng mga taga roon. Walang napabalitang biktima ng aswang kinabukasan. Malamang dahil nagawa kong hadlangan ang kanyang gagawing pambibiktima ng nakalipas na gabi. Nakainkwentro ko siya at inabutan na rin siya ng umaga. Subalit sa kabila ng mga nangyayari ay ipinagpapatuloy ko ang aking trabaho bilang taga-ayos ng relo. Dahil may mga taong nagdududa sa akin dahil sa mali-maling balita, kaya dumayo na muna ako sa ibang baryo. Habang naghahanap ako ng magiging kliyente ng araw na yon, napansin ko ang isang babae na may bandana na tila tinatakpan ng muka. Hindi ko maipaliwanag, pero kinabahan ako at nagkaroon ng kutob. Ang babaeng yun na naglalakad, parang siya ang babaeng aswang na nakasagupa ko nung nakaraang gabi. Malakas ang hinala kong yun. Maaaring dahil din sa mutya na lagi kong dala. Ito ang nakakatulong para maramdaman ko kung nasa malapit lang ang panganib. Sapagkat panganib ang hatid ng babaeng yon, kaya kailangan maging handa ako. Salamat na lamang at may suot akong sombrero ng pagkakataong yon, kaya hindi rin niya ako nakilala. Kaya palihim ko siyang sinundan. Patago-tago ko sa mga puno habang nakasunod sa kanya. Mabilis ang bawat paghakbang nito. Sa pagsunod ko sa kanya ay tinahak niya ang kasukalan patungo sa lugar na maraming matataas na puno at makakapal na halaman. Magubat ng lugar na to. Pero hindi pa rin siya humihinto sa paglalakad niya. Di bale, ipagpapatuloy ko ang pagsunod sa kanya. Malakas ang loob kong sundan siya. Dahil mula nang ibigay sa akin ni Apo Hannibal ang mutya, ay hindi ko na inalis yun sa katawan ko tuwing lalabas ng bahay. Alam kong nagiging gabay ko ito. Dala ko rin lagi ang aking balisong na nakasiksik sa aking bewang. Naging handa ako sa bawat oras, lalo na kung nasa labas. Yun ang bilin sa akin ni Apo Hannibal. Hindi ako dapat maging kampante dahil maaaring may panganib na dumating sa akin anumang oras. Dahil maaaring nakarating na rin sa mga masasamang elemento na isa akong antingero. Walang kamalay-malay ang babaeng sinusundan ko, kaya patuloy lang ito sa paglalakad. Hanggang huminto ito sa lugar na may mga bato na tila may lagusan at doon pumasok ang babae. Nang pumasok sa loob ng tila lagusan ng babae, ay buong ingat akong sumunod. Subalit tiniyak ko na hindi niya mararamdaman. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang isang babaeng hukluban na nilapitan niya. May isang malaking kawa na tila may niluluto ang matandang babae.
Nakakatakot ang anyo nito. Malaki ang mga mata na tila nakaluwa. Ang muka ay may malalaking kulugo na lalong nagpapangit sa muka ng babaeng hukluban. Ang buhok ay tila mga alambre. Itim na mahabang saya ang suot nito habang may hawak na isang mahaba na baston na ipinanghahalo sa kawa. Mula sa pinagkukublian ko ay naulinagan ko ang kanilang pag-uusap. Saan ka na naman ba galing, Bekang? Meron lang po akong pinuntahan, Impong Tarsila. Hindi ko na gusto ang ginagawa mo. Marami ka nang ginawang palpak. Paumanhin po, Impong. Hindi po pangkaraniwan ng lalaking yon. Pero dahil sa kanya, malalagay tayo sa panganib. Hindi maaaring masira ang aking mga plano. Hindi pa naman po tapos ang laban ko, Impo. May panahon pa para tapusin ang aking misyon. Ayokong pinapaasa ko. Alam mo na bang iba akong magalit? Sinabi ko sa iyong gawin mo ang lahat para magiin ang lalaking relohero na siyang may kagagawan ng patayang nangyayari sa Barrio Pulido. Pero bigo kang gawin yun. Ginawa ko naman po ang aking makakaya. Oo, ginawa mo nga. Subalit hindi pa sapat. Ang huli mong sinabi sa akin ay nagkaroon kayo ng paglalaban. Pero anong nangyari? Napatras ka niya. Dahil nga sa kakaiba siya. Hindi siya madaling harapin. May kakaiba sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Mas malakas siya kumpara sa'yo. Kumpara sa atin. Hindi maaari yun. Walang mas lalakas pa sa isang makapangyarihang magkukulam na si Tarsila. Pero Impo, sabi ko nga po sa inyo kakaiba siya. Huwag mo sabihin yan! Ayokong marinig ang katwiran mo! Hindi nagustuhan ng mangkukulam na si Tarsila ang sinabi ng babaeng ang pangalan pala ay Bekang. Kaya inihambalos ng babaeng hukluban ang hawak nitong mahabang baston sa likod ni Bekang. Sa lakas ng pagkakahataw ay nadapa ito at muntik pa nga na sumubsob sa loob ng umuusok na kawa. Impo, parang gusto niya po akong ilaga sa inyong kawa. Muntik na ako rin na. Talagang ilalagay kita riyan kapag hindi ka pa tumigil sa pagdududa mo sa kakayahan ko. Ako lang ang malakas. Ako lang. Hindi ang lalaki ang sinasabi mo. O na po. Kayo na po, Impo. Kayo na po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo na ang siyang malakas. Dahil sa lalaking yon, ay nasisira ang ating mga plano. Kaya gusto kong dalhin mo siya rito na buhay. Ano? Seryoso po kayo, Impo? Mukha ba ako nagbibira? Pero paano ko po gagawin yun? Sabi ko nga sa inyo, may kakaiba sa kanya. Problema mo na yon. Kung paano mo siyang dadalhin dito sa lugar ko. Eh paano po? Kung hindi ko magawa? Hayang ka na laman. Hindi mo pa nga sinusubukan. Pero kung ano-ano na kagad ang sinasabi mo, gawin mo muna ang pinag-uutos ko. Pero bakit kailangan ko pa siyang dalhin rito ng buhay? Nais ko rin siyang makilala. Interesado kayo sa kanya? Dahil ba sa sinabi ko, nagwapo siya at simpatiko? Hindi ko alam na may kilabot pa kayong nararamdaman sa kabila ng katandaan nyo. Ano ba sinasabi mo, Bekang? Masama bang makita at makilala ko muna ang binatang yan? Pero para saan nga po, Impo? Bakit gusto niyo siya makilala? Bakit ba napakarami mong talong? Ako na ang nakakaalam noon at wala ka ng pakialam. Kaya huwag ka nang mag-usisa pa. Ang gawin mo na lamang
ay sundin ang ipinag-uutos ko at hindi ang mag-usisa pa sa gusto kong ipagawa sa'yo. Naiintindihan mo ba? Habang nakakubli, ay napapakinggan ko ang pag-uusap ni Tarsila at Bekang. Ang pag-uusap na yon ay nauwi sa pagtatalo dahil sa gustong ipagawa ng mangkukulam kay Bekang. Pero ako ang kinakabahan sapagkat ako ang paksa ng kanilang usapan. Interesado pala akong makita ng bruhang mangkukulam. Saglit na natahimik ang dalawa dahil naging abala si Tarsila sa kawa na nasa kanyang harapan na tila ba may sinisipat. Bakit din po? Ano pong tinitignan niyo sa kawa? Pagmasdan mo ang mabuti. Bumubula ang kawa. Anong ibig sabihin yan? May nasasagap ang tubig sa aking kawa. Posibleng may ibang nakapasok dito. At nasa malapit lamang. Malamang, katulad din ng mga hayop na naliligaw dito sa lugar natin. Baka may palakalang na nakapasok. At yun ang nasasagap ng tubig sa inyong kawa. Ewan ko. Subalit sadyang kakaiba. Dahil sa narinig kong yun, ay nagdulot yun sa akin ng pangamba. Kaya marahan akong humakbang upang umalis na sa lugar na yon. Kailangan ko nang makalabas bago pa nila matiyak na mayroong ibang nilalang doon. Bagamat may taglay akong sandata, pati na rin ng mutya. Ng mga pagkakataong yun, subalit walang katiyakan kung magagawa ko nga silang tapusin dahil naroon ako sa loob ng kanilang teritoryo. Mahirap sumugal sa pagkakataong yun. Mas kailangan kong isipin ang aking kaligtasan. Kaya nagpasya kong umalis na lang. Ligtas akong nakalabas ng kuta ng mangkukulam na si Tarsila. Kakaiba pa lang talaga ang anyo nito. Siya pala ang may kagagawan ng nangyayaring lagim sa Baryo Pulido. At alagad niya ang babaeng nagpaparatang sa akin na may pangalang Bekang. Ang tungkol sa natuklasan kong yun ay agad kong ipinaalam kay Tata Pasito. Totoo bang sinasabi mo, Renante? Opo, Tata Pasito. Dahil nakarating po ko mismo sa lugar ng pinagtataguan nila. Malaking bagay na alam mo kung saan sila nagkukuta. Pinag-adya po ng kapalaran na malaman ko yun, Tata Pasito. Tama ka, Renante. Para makapagplano tayo kung paano natin tatapusin ang mangkukulam na si Tarsila. Ano? Kung ganun tutulungan niyo po ako? Tama ka. Kung yun ang taging paraan para bumalik ang katahimikan sa baryong ito, ay gagawin ko. Yun din po ang kagustuhan ko. At nagkaroon po ako ng lakas ng loob dahil na rin po sa tulong ni Apo Hannibal. Teka, kilala mo si Apo Hannibal? Opo, Tata Pasito. Nagkita na po kami ng ilang beses. Hindi ko lang po nasasabi sa inyo. Mapalad ka, Renante. Ho? Bakit naman po? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakikipag-usap si Apo Hannibal. Isa siyang mahusay na albularyo at manghuhula. Kumbaga isa siyang erbitanyo. Nakikita niya ang nakaraan at tinaharap. Bihira siyang lumabas ng kanyang lugar at maswerte kang ikaw ang napili niya. Malamang pinagkalooban kanya ng mutya. Tama po kayo. Taglay ko na po ang mutya na ipinagkatiwala niya po sa akin. Kung gano'n, mas magiging malakas tayo para harapin ang puwersa na mangkukulam. Kung binigyan ka ng mutya ni Apo Hannibal, ito na rin ang pagkakataon para muli kong gamitin ang medalyon na matagal ko nang itinago. Ano ho? May magagamit din po kayo, Tata Pasito? Oo, Renante. Subalit hindi yung kasing lakas ng mutya na taglay mo. Pero kung magiging magkatuwang ang medalyon ko at ang mutya na taglay mo, mas magiging malakas tayo. Kung ganun, maaari na tayong sumugod sa lugar na mangkukulam. Di tayo dapat magpadalos-dalos, Renante. Kung kailangan maging matalino tayo at pagplanuhan ng lahat, gawin natin. Nag-usap kami ni Tata Pasito
kung ano ang dapat naming gawin. Dahil laging inuutusan ni Tarsila si Bekang para gumawa ng kasamaan. Kaya kailangan ito ang aming unahin ayon sa plano ni Tata Pasito. Aabangan po natin ang pagpapakita rito sa baryo ni Bekang? Oh, ganun na nga. Dahil tiyak na hanap siya ng biktima. At posibleng may mga kasama na rin siya. Malamang ganun na nga po ang mangyayari. Dahil ayon po kay Apo Hannibal, ang bawat pagkamatay ng taga rito na may kinalaman sa paghinto ng relo ay katumbas ng isang aswang na muling nabubuhay. Talagang marami ang sinabi sa iyo ni Apo Hannibal, ano? Lubos ka na niyang pinagkatiwalaan. Yun nga po ang hindi ko rin maintindihan eh. Sinabi din po niyang itinadhana ako na makarating dito dahil sa isang mahalagang bagay. Kung ano man ang sinabi niya sa iyo, tsak malalaman mo rin yun, Renante. Kaya nga po yun din ang aking inaasam. Ang malaman kung ano ba talaga ang tungkol sa mahalagang bagay na yun. Dahil napagplanuhan na namin ni Tata Pasito ang gagawin, kaya naghintay na lang kaming sumapit ang gabi. Inihanda na rin namin ang sandata na aming gagamitin. Gaya ng dati ay balisong ang sa akin. Ang kay Tata Pasito naman ay isang buntot ng pagi. Nag-abang kami sa bahay ni Tata Pasito. Ang hudyat na hinihintay namin ay ang ingay na lilikhain ng mga aso. Kaya nang nagsimula ng lumalim ang gabi, ay nakarinig na rin kami ng tahol at pag-alulong ng mga aso. Hudyat na yon upang lumabas kami ng bahay. Sinundan namin ang pinanggalingan ng mga asong nagkakaingay. Yun ang lugar na aming pinuntahan. Tama ang aming hinala. Hindi lang nag-iisa ang aswang na sasalakay ng gabing yon, kundi marami sila. Hindi lang si Bekang ang nanggugulo dito sa baryo. Sabi ko nga sa iyo eh, tsak maging ang iba pang aswang ay magiging kasama na niya. Hindi tayo maaaring magpasindak sa kanila. Tama ka rin, Ante. Sandali lang at harapin ko. Hoy, aswang! Itigil niyo na ang pag-asik niyo ng kasamaan. Wala nang dapat mapahamak dahil tatapusin namin kayo. Sobra na ang kasamaang dala niyo. Nakamasid sa amin ni Tata Pasito ang mga aswang na naroon. Nakakatakot ang anyo at naaamoy ko pa ang kanilang mabawong hininga na sumasama sa hangin. Bigla kong naalala nang bugahan ako ng laway ng aswang nang minsan kong makaengkwentro. Sumugod ang isang aswang kay Tata Pasito na agad naman hinagupit niya ng hawak na buntot pagi. Umatake naman ang isa pa patungo sa kinaroroonan ko. Iniumang ko ang hawak kong balisong at sabay na itinarak sa dibdib ng aswang na dumaluhong sa akin. Bumaon yun at pinaikot-ikot ko pa ang hawak kong balisong habang nakabaon sa katawan ng halimaw. Lumabas ang masaganang dugo mula sa katawan ng aswang. Nang hugutin ko ito ay saka bumulagta ang aswang. May ilang aswang pa ang muling umatake sa amin. Minsan pa ay tig-isahan kami ni Tata Pasito. Gaya ng unang nangyari ay nagawa rin namin itong tapusin. Noon namin napatunayan na talagang tumutulong sa aming ginagawang pagsagupa sa mga aswang ang anting-anting na nasa katawan namin para maging malakas at matapang kami. Nang nakabulagta na at wala ng buhay ang ilang aswang, ay binalikan nyo ni Tata Pasito. Paulit-ulit na ginamit ang hawak niyang buntot pagi at hinagupit ang mga bangkay ng aswang. Tila may apoy na kumikislap ang bawat paglahid ng buntot pagi sa katawan ng mga walang buhay na halimaw. Saglit pa ay umusok ang mga sugat sa katawan ng aswang. Kasunod, ang tila nagkaroon ng asido sa katawan nito na lumulusaw sa mga kampo ng dilim hanggang sa ganap ng matunaw ang katawan ng mga aswang. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay biglang dumating ang isa pang aswang. Pamilyar sa akin ang anyo ng aswang na yun. Yun ang aswang na bumuga sa akin ng mabahong laway.
Malaki ang kasalanan niya sa akin. Hindi rin ako maaaring magkamali. Siya, si Bekang. Tatapas ito. Ako na ang bahala sa aswang na to. Kaya ko na to. Paubayan niyo na sa akin. Sigurado ka ba, Renante? Opo. Isa pa. Malaki ang atraso sa akin ng hayop na yan eh. Nakita kong galit ang aswang na dumating dahil nakita niya ang nangyari sa kanyang mga kasama. Kaya nagpupuyos sa galit na umatake ito. Mabilis ang naging pagsugod nito pero nagawa kong iwasan yon. Binalikan ako, subalit nakabuelo na ako ng pagkakataong yon. Nang muli itong sumugod, ay sinalubong ko sa kanya ang hawak kong balisong na bumaon sa braso ng aswang. Napasigaw ito at nasaktan. Maswerte ka pa rin. Hindi ka pa napuruan na hayop ka. Ano? Susugod ka pa ba uli? Naghihintay ako! Tila walang kinatatakutan ng aswang. Marahil, ang nais nito ay maipaghiganti ang sinapit ng kanyang mga kasama. Kaya, sinunggaban muli ako. Nahawakan nito ang isa kong kamay at hinila. Ipinaikot-ikot ako ng aswang. Hindi ako makabuelo dahil sa kanyang ginawa. Hindi ko magawang pigilan ang sarili ko para huminto. Pilit kong kinapa sa bulsa ng suot kong pantalon ang mutya mula sa pangil ng puting unggoy. Nailabas ko yon at biglang nagliwanag ang hawak kong mutya. Hindi kinakaya ng aswang ang liwanag. Nasisilaw ito at hindi matagalan ng kanyang mga mata. Hanggang huminto ito sa pagpapaikot sa katawan ko. Kinukusot ng aswang ang kanyang mga mata. Tila nahihirapan itong makakita. Dahil natataranta ang aswang, kaya sinamantala ko ang pagkakataong yon upang atakihin siya. Ibinaon ko ang aking hawak na balisong sa gawing dibdib ng aswang. Kaya lamang hindi yun tumama sa dibdib na aking punteriya, kundi sa gawing balikat bumaon ang hawak kong balisong. Dahil nasugatan ko ang aswang, ay nakita ko ang pagbabago nito ng anyo. Nakahandusay ito sa lupa at nangihina. Nagsisimula na ring magbukang liwayway. Kaya siguro bumalik na sa anyo ng pagiging tao ang aswang na si Bekang. Noon ko lang nakita nang malapitan ang babaeng yon. Dahil sa sugat na natamo ay nawalan ito ng malay. Habang mula sa sugat niya ay lumalabas ang dugo. Napatingin ako sa sugat ni Bekang sa balikat. Dahil nakahiga ito at nakasabog ang buhok, may napansin ako sa kaliwang leeg niya. Isang itim na bagay na naroon sa leeg. Mas inilapit ko ang aking mata upang makita yon. Isang balat na hugis puso na mayroong balahibo. Titig na titig ako doon na napansin pala ni Tata Pasito kaya lumapit sa akin. Renante, ba't hindi mo patapusin ang babaeng aswang na yan habang wala pa siyang malay? Baka mamaya kapag biglang nagkamalayan ay maunahan ka pa. Teka Tata Pasito, masdan niyo po ang kanyang kaliwang leeg. Di ba't balat po ang marka na yan na hugis puso? Aba oo nga, isang balat nga yan. Bakit? Ano bang meron sa balat na nasa leeg ng babaeng aswang na yan? Masdan niyo po itong nasa leeg ko. Dito sa kanang bahagi po. Ipinakita ko ang leeg ko kay Tata Pasito. Teka, may balat ka rin katulad na sa babaeng aswang. Anong ibig sabihin yan, Renante? Hindi ko po sigurado, Tata Pasito. Pero isang tao lang ang alam kong may balat na katulad ng sa akin. Sino? Ang kakambal ko po na si Rebecca. Ano ka mo? Meron kang kakambal? Opo, Tata Pasito. Isang babae po ang kakambal ko. 6 na taon pa lang po kami na magkahiwalay kami. Nagkahiwalay po kasi mga magulang namin. Ako'y kinuha ng nanay ko at ang kakambal kong babae ay isinama naman ng tatay ko. Posible nga na siya ang kakambal mo. Kaya lamang, isa siyang aswang. Hindi ko po alam kung paano siya naging aswang. Wala naman sa lahi namin yun eh. Kung kapatid ko nga itong si Bekang, hindi ko po siya kayang saktan. Lalo na ang patayin siya.
Kampon siya ng mangkukulam na si Tarsila. Alam ko po. Hindi parusa o kamatayan ang kailangan ni Bekang, kundi tulong. Renante, kailangan igapos mo si Bekang. Baka magising na siya para hindi na siya makaalis at bumalik kay Tarsila. Subalit bago pa ako makagawa ng paraan at maigapos si Bekang, ay may naulinagan kaming huni ng kung anong hayop. Wari tunog yun ng isang malaking ibon. Maya-maya pa ay nakarinig kami ni Tata Pasito ng pagaspas ng pakpak. Malakas ang pagaspas na yon. Kapwa kami napatingala para magulat at tuluyang nasindak. Isang dambuhalang itim na ibon ang patungo sa kinaroroonan namin. Pasugod ito habang ang mga paa ay nakahanda para mandagit. Sanhi ng pagkagulat ay patakbo kaming lumayo bago pa kami dagitin ng dambuhalang ibon. Hindi pala kami ang pakay ng dambuhalang itim na ibon dahil nang makababa ito sa lupa ay dinagit nito si Bekang gamit ang kanyang mga kuko sa paa. Inilipad nito si Bekang patungo sa itaas at saka itinakas. Nagkatinginan na lang kami ni Tata Pasito sa pangyayaring yon. Anak ng putya, saan galing ang dambuhalang ibon na yun, Tata Pasito? Bigla na lang siya dumating. May kutob akong siya ang mangkukulam na si Tarsila. Nag-anyong dambuhalang ibon siya? O Renante, sabi ko nga sa'yo, kakaiba ang taglay na kapangyarihan ng mangkukulam na yon. May lakas siyang hindi pangkaraniwan. Kung siya nga mangkukulam, isang lugar lang naman ang pagdadala nun kay Bekang, kundi sa kanyang kuta. Tama ka. Nalaman niya marahil na nasa peligro si Bekang, kaya sinundan niya. Kailangan makuha natin sa kanya ang kakambal ko. Renante, hindi mo pa rin tiyak kung siya nga talaga ang kakambal mo. Pero Tata Pasito, ang lakas po ng kutob ko at ang lukso ng dugo na nararamdaman ko. Tata Pasito, alam kong siya ang kakambal ko na matagal ko nang hinahanap. Isa lang ang ibig kong mangyari ngayon. Yun ay ang tulungan siya. Dahil alam kong nasa panganib siya kung mananatili sa poder ni Tarsila. Nakakapagod ang lumipas na gabing yun. Kaya kailangan muna naming magpahinga. Dahil may mas malaking hamon ang naghihintay sa amin. Lalo na sa akin, sapagkat kailangan kong matulungan si Bekang. Agad kong naisip si Apo Hannibal. Kailangan kong lumapit sa kanya at hingin ang kanyang opinyon sa aking natuklasan. Mag-isa akong nagpunta sa kubo ni Apo Hannibal. Hindi ko na yun ipinaalam pa kay Tata Pasito. Gaya ng dapat asahan, hindi na ipinagtaka ni Apo Hannibal ang muli kong pagbabalik. Talagang inaasahan ko na darating ka, Renante. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Lalo na po sa nadiskubre ko. Sumapit na at sandaling sinabi ko, Renante. Sandaling sinabi nyo? Apo Hannibal, ano ho yun? Ang mahalagang bagay kung bakit ka dinala ng tadhana sa lugar na ito. Yung po bang pagkikita muli namin ng kakambal ko? Tama ka. Yun nga. Naramdaman ko na yon nang unang magkita tayo. Kaya lamang ay hindi ko maaaring pangunahan ng plano ng tadhana. Kaya naging tahimik ako. Naiintindihan ko na po ngayon. Kung ganun, siya talaga ang aking kakambal. Nakita mo naman, marahil ang palatandaan sa kanya. Opo. Hindi ko po maaaring kalimutan yon. Kaya lamang wala siyang malay. Kaya hindi ko po nagawang ipakita sa kanya ang magkapareho naming marka sa leeg na hugis puso. Isa pa, bigla pong dumating ang isang dambuhalang itim na ibon at tinangay siya. Si Tarsila yon, ang makapangyarihang mangkukulam. Hinahadlangan niyang mabuo kayong magkapatid. Kapag nakausap ko po si Bekang, baka maalala niya po ang lahat. Hindi mangyayari yon, Renante. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Tarsila ang kakambal mo. Maraming bagay siyang hindi maaalala, kaya hindi ka rin niya makikilala kahit pa ipakita mo ang balat sa iyong leeg. Ano pong dapat kong gawin, Apo Hannibal? Paano po niya ako makikilala? Kailangan mawala ang bisa ng kapangyarihan ni Tarsila sa pagkatao ng kapatid mo. Ngunit, sa paanong paraan po?
Hindi ko kayang sagutin yan, Renante. Kaya maging matatag at maparaan ka. Gawin mo ang lahat upang tapusin ang mangkukulam. Ganap na ring mapigilan ang pagkakaroon ng aswang sa baryong ito. Nagpaalam na ako kay Apo Hannibal. Sapat na ang kanyang mga sinabi para magkaroon ako ng lakas ng loob. Napatunayan kong kapatid ko nga, si Bekang, at kailangang iligtas ko siya sa kamay ng mabagsik na mangkukulama. Isa sa dahilan kung bakit ko pinili ang maging relohero at nagpunta sa iba't ibang lugar ay para magkaroon ako ng pagkakataon na hanapin ang nawawala kong kakambal. Sa pagkakataong yun ay kinasiyan ako ng kapalaran upang makita siya. Kaya hindi ako papayag na magkahiwalay pa kami. Matagal kong inasam-asam ang pagkakataong yun na dumating ang tamang sandali na makasama ko uli ang kakambal kong si Rebecca. Bumalik na ako sa aking tirahan pagkagaling kay Apo Hannibal. Inabutan kong nasa labas ng tinutuluyan ko si Tata Pasito. Saan ka nagpunta, Renante? Ilang oras ka ring nawala? May pinuntahan lang po ako, Tata Pasito. Ano ngayon ang pinaplano mo? Hindi tayo dapat magsayang ng oras. Bago pa may gawin na magkukulam, dapat na tayong makagawa ng paraan. Tama po kayo, Tata Pasito. Para rin po ito sa kaligtasan ng kakambal ko. Samantala, sa loob naman ng kuta ng mangkukulam na si Tarsila, lingid sa amin ni Tata Pasito, ay bumubuo na rin ito ng plano laban sa amin. Lalo na't alam ng mangkukulam na banta kami ni Tata Pasito sa kanilang mga plano. Hindi ang gaya niya ang tatanggap ng pagkatalo. Bekang, ilang ulit mo na akong binigo. Paumanhin, Impong Tarsila. Hayaan nyo. Gagawin ko ang buong makakaya ko sa susunod na misyon. Huwag lang puro pangako. Hindi sapat na gawin mo ang makakaya mo. Kundi ang gusto kong marinig ay nagawa mo ang utos ko at nagtagumpay ka. Pangako magtatagumpay ako. Papatayin ko ang mga lalaking yon na banta sa ating mga plano. Kung hindi ako dumating sa pamamagitan ng isang dambuhalang ibon, baka napatay ka na nila. Kaya nga nagpapasalamat ako na hindi niyo ako pinabayaan. Mahalaga ka sa akin, Bekang. Hindi lang isang kakampi. Hindi lang isang tauhan ang turing ko sa'yo. Kundi itinuring na rin kitang anak. Kaya hindi ko hahayaang mapahamak ka. Isa pa, sa'yo ko ipapamana ang pagiging mangkukulam kapag pinili ko ng magpahinga. Kaya nga, gagawin ko ang makakaya ko upang maging karapat-dapat sa tiwala mo, Impong Tarsila. Heto ang aking mahiwagang baston. Gamitin mo ito para tapusin ang mga antingero na pumatay sa mga kampun kong aswang. Hiyakin mo ang kanilang kamatayan. Kaya dapat isang magandang balita ang dala mo sa pagbabalik dito. Batid kong hindi titigil ang mangkukulam para hadlangan at tapusin kami ni Tata Pasito. Subalit handa kaming harapin ang kahit ano. Kailangan na naming simulan ang planong harapin ang mangkukulam. Kaya nagtungo kami ni Tata Pasito sa gubat, doon sa kuta ni Tarsila. Sa aming paglalakad nang malapit na kami sa lugar na aming pakay, ay naramdaman namin na tila may sumusunod sa amin. Nararamdaman mo ba yun, Renante? Opo, Tata Pasito. Kanina pa may sumusunod sa atin. Nagkubli kaming dalawa. Subalit lumantad malapit sa amin ang nilalang na kanina pa sumusunod. At si Bekang yon. Huwag na kayo magkubli pa! Dahil kanina ko pa kayo nakita! Tama lang na nakita ka namin. Dahil ikaw talaga ang sadya namin, Bekang. Teka, kilala mo ko? Kilalang kilala ka niya, Bekang. Dahil kadugo mo siya. Anong sinasabi mo, tanda? Hindi ko kadugo ang lalaking yan. Tata Pasito, wala siyang alam.
Hindi niya natatandaan ang nakaraan, gaya ng sinabi po ninyo. May masama kayong pinaplano. Alam ko yan. At kung ano man yun, hindi kayo magtatagumpay. Dahil katapusan nyo na ngayon. Tikman nyo ang galit ng aking impong Tarsila! Inihagis sa amin ni Bekang ang hawak niyang mahabang baston. Naging kobra ang baston at tutuklawin kami nito. Subalit agad na inilabas ni Tata Pasito ang kanyang medalyon. Nagliwanag ito at ang liwanag ay tumama sa mata ng kobra. Umurong ito at sa isang iglap ay nagbalik sa pagiging baston. Kukunin sana ito ni Bekang pero inunahan ko siya. Ibigay mo sa akin ang baston! Hindi yan sa'yo! Makinig ka sa akin, Bekang. Andito kami para tulungan ka, para iligtas ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo, lalaki. Ibigay mo sa akin ang baston na yan! Sa halip na ibigay ko ito, ay inihampas ko yon sa isang malaking bato. Naputol ang baston sa lakas ng pagkakahampas ko. Naisip ko na meron nga pala akong mutyang taglay. At yun ang nagbigay sa akin ng lakas kung bakit madaling naputol yun at tila nawala ang taglay na kapangyarihan. May ginagawa ang mutya na binigay ni Apo Hannibal. Anong ginawa mo sa baston ni Impong Tarsila? Ang ulo ko! Sumasakit ang ulo ko! Ang sakit! Bekang, ano nangyayari sa'yo? Hayaan mo lang siya, Rinante. Mukhang yan ang epekto sa kanya ng ginawa mong pagkasira sa baston na hawak niya na pagmamay-ari ni Tarsila. Nawalan ng malay si Bekang dahil sa hindi niya nakayanan ang pagsakit ng ulo. Nang magkamalay ito ay tila naging ibang tao. Nasaan ako? Teka, sino kayo? Anong ginawa niyo sa akin? Huwag kang matakot sa amin, Bekang. Hindi kami masamang tao. Bekang? Sino si Bekang? Rebecca ang pangalan ko. Saka sino ka? Bakit? Ikaw? Bakit may balat ka rin sa leg na kagaya ko? Naalala mo na ako, Rebecca? Ako to. Ako ang kakambal mo. Renante? Ikaw ba yan? Kapatid ko! Ako nga to, Rebecca. Ang kakambal mo. Diyos ko, matagal tayo nagkalayo dahil naghiwalay ang mga magulang natin. Hindi ko akalain na magkikita tayo muli. Ito ang sandaling pinakahihintay ko magkita tayo uli. Nakilala pa ang isa't isa. Oo naman, kahit matagal tayo hindi nagkita, ay hindi kita makakalimutan. Nagyakapan kami ng kakambal ko habang may ngiti sa labi na nakamasid sa amin si Tata Pasito. Nasa ganung tagpo kami ng isang dambuhalang ibon ang dumating at tumungtong sa lupa at biglang nagbago ng anyo. Naging si Tarsila. Anong kalokohan ito? Sabi ko na nga ba't may nangyayaring hindi maganda? Anong ginagawa mo, Bekang? Bakit kayo mayakap sa lalaking yan? Patayin mo na siya gaya ng utos ko sa'yo. Maging aswang ka na at sakbalin sila! Sino ka, matandang bruha? Anong sinasabi mo? Wala ka nang aasahan pa kay Bekang dahil wala na siya sa ilalim ng kapangyarihan mo. Hindi maaari ito. Walang pwedeng gumapi sa aking kapangyarihan. Sumigaw ng malakas si Tarsila at kasabay ng kanyang sigaw ay nagbago ang anyo. Naging isa itong aswang na nakakatakot. May kakaiba rin itong amoy. Agad kaming sinalakay ng aswang kaya ipinagtanggol namin ang aming sarili. Kaya lamang hindi namin naisip na may iba palang ibig mangyari ang mangkukulam. Anong gagawin mo sa akin? Nalimaw ka! Bitiwan mo ako! Tulungan niyo ako! Papatayin ako nito! Huwag ka mag-alala, Bekang. Kami ni Tata Pasito ang bahala. Inilabas ko ang aking balisong para harapin ang aswang. Gamit naman ni Tata Pasito ang buntot ng pagi. Pinatatamaan nito ang aswang, ngunit nag-iingat siya na hindi tamaan si Bekang hanggang sa pumulupot ang buntot ng pagi sa leeg ng aswang. Matindi ang epekto nun sa kanya. Agad naman akong lumapit
at ibinaon ko sa katawan niya ang aking balisong. Paulit-ulit kong isinaksak yun. Kaya lamang malakas pa rin ang halimaw, kaya nakaisip ng paraan si Tata Pasito. Tinanggal niya sa kanyang leeg ang medalyon at idinikit yon sa dibdib ng aswang. Hindi yung basta maalis. Kapit na kapit ito hanggang magliwanag ito na tila nagbaga. Saka unti-unting bumaon sa katawan ng aswang. Hanggang unti-unting umusok ang katawan ng aswang at nagbalik ang anyo nito sa dating itsura na isang matandang hukluban. Saglit pa ay tuluyan ng nasunog ang buong katawan. Wala na. Tapos na ang mangkukulam na si Tarsila. Patay na siya. Malaya ka na sa kanya, Bekang. Ay, Rebecca. Hindi ko pa rin kayo maintindihan. Wala akong anumang maalala tungkol sa halimaw na yan. Hindi na bale. Ang mahalaga, ang naalala mo ay ang tungkol sa pagiging magkapatid dating dalawa. Oo, Renante. Pero ang tanging bumabalik sa isipan ko ay nang mamatay si tatay. May mga nanloob sa bahay namin. Nag-iisa ako noon. May ipinaamoy sa akin at nawalan ako ng malay. Yun lang ang naaalala ko. Malamang, mga kampo nyo namang kukulam. Naghanap sila ng mga taong aalipinin at gagawing aswang. At isa ka sa naging biktima. Ewan ko. Hindi ko pa rin maalala. Hindi bale. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na, Rebecca. Naging alipin ka man ng masamang mangkukulam, pero hindi ka napahamak. At ngayon ay magkasama na ulit tayo. Masayang-masaya rin ako at nagkita ulit tayo, Renante. Akala ko, imposible nang mangyari to. Bagamat wala na ang mga magulang natin, nabuo naman tayong magkapatid. Siguro, dapat na tayong umalis dito. Saan tayo pupunta? Sa tirahan ko, Bekang. Sa bahay ng kamag-anak ni Tata Pasito. Salamat talaga, Renante. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyaring to. Itong sinabi ni Apo Hannibal na magandang bagay na mangyayari sa akin. Kaya tama siya. Tadhana ang nagdala sa akin sa lugar na to. Dahil sa lugar na to, magkakaroon ng kaganapan ang matagal ko ng paghahanap at masasagot ang dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na to. Yun na nga, ay para magkita at magkasama tayong muli, Rebecca. Ang kapatid at kakambal ko na matagal ko nang hinahanap. Minsan ay puno ng hiwaga ang buhay natin. Kung kaya, hayaan nating ang tadhana ang magturo at magsabi ng dapat nating gawin upang ang bagay na matagal na nating pinapangarap ay magkaroon ng katuparan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapabalagan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.